Sumunod na inikutan ng resibo ang palengke ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Sa iba't ibang pwesto, makikitang nakasabit ang pakete ng Best Pansit brand ng Pansit Canton. Ito raw ang mismong Pansit Canton brand na ginagawa sa inirereklamong pagawaan. Minsan po araw-araw yung delivery kasi po malakas po yun Nagsusupply po sila sa Pampanga. Doon po yung marami silang suki Ito po yan, mga kapuso. 90 pesos kada pack ang bentahan nito sa palengke. Nang makumpirma ang mga impormasyon, inaksyonan agad ito ng resibo. Sa gitna ng pag-iikot ng resibo sa bayan ng Santa Rosa, humarap sa amin ang ilan sa mga menor de edad na nagtatrabaho raw sa pansitan at miswakan kasama ang kanilang tiyahin. Dahil daw sa hirap ng buhay sa probinsya, napilitan siyang tanggapin ang alok na magtrabaho rito. Hindi na po ako nag-aaral. Sinama lang po. Nakakit po ako sa ganitong trabaho lang na gusto ko rin po kumita ng pera. Pero para kay Mike, hindi raw sapat ang kakarampot na kita kapalit ng mahigit 8 oras nilang pagmamasa at pagluluto kada araw. 150 pesos per day raw ang sahod ng bawat trabahador sa pagawaan. Gusto ko na pong umalis sa trabaho yun kasi di ko nakukaya yung sahod ko. Yung kinikita ko po sa loob ng isang buwan, 5K. February 18, 2026, lumapit na ang resibo sa Kapitolyo at sa lokal na pamahalaan ng Nueva Ecija. Nang mapag-usapan na ang inilapit na reklamo sa amin, nagkasana ang iba't ibang departamento ng surprise inspection. Kabilang ang Provincial Social Welfare and Development Office, Sanitation at Police Department. Pero pagpunta sa target location, Ayan, naglilinis, nagtatakbuhan. Nagtatakbuhan nakatanggap ang resibo ng impormasyon na ang mga magagawa sa pansitan miswakan pinatigil daw sa trabaho. Hi ma'am, from GMA po. Pwede ba kaming makasilip lang dun sa po, sa pansitan? Ma'am, mamaya na lang. Tingnan mo muna. Silipin mo muna. Sige. Kasi naaano din Kasi syempre, mamahanap buhay namin yan. Opo, naintindihan Mula ko naman. pagkabata namin. Opo, naintindihan ko ma'am. Sige. Pagpasok, nadata naming nakatigil nga ang operasyon. Aba! Malinis at maaliwalas. Tama ba ang pinasok natin? Malayong malayo ito sa cellphone video na ipinadala sa resibo. Ang mga minasang harina naman na nakalatag sa sahig, nakataklob na ng puting tela. Nagbabalang kanina, ma'am, nag-aapura, kaya init siya lang. Pero ang tanong, Ma'am, nasaan po ang mga empleyado ninyo? Tulad po niyan, may gumawa po. Namamahinga po sila, natutulog po sila sa panghali. Mamaya pa po nila babalikin yan para pitlukin mo. Habang nag-iikot ang mga otoridad, may tatanggap na mensahe ang resibo na silipin daw namin ang mga kwarto sa itaas ng pagawaan. Walang tao sa loob, pero walang mga bata. Pero nag-chat sa akin yung informant. Sabi niya, andun po lahat ng batang tinago po. Dun po sa tulugan ng manggagawa. Ipinakita naman sa amin ng may-ari ang mga kwarto na tinutuluyan daw ng kanyang mga empleyado. Pagdating namin doon, pami-pamilya ang sumalubong at walang menor de edad. Sa tagal ko din mga anak-anak man lang po yun ng mga manggagawa. Di syempre po, misa po gusto po ng extra income ng mga bata. Pero ang may-ari, inaming may mga menor de edad daw talagang gumagawa ng pansit at miso rito. Sabi ko nga sa inyo, nun ma'am, nung dito sila nakatira, anak ng mga tito ko na yon, nagre-repack ng kanton. Anak nila yon, sila yung magdidesisyon doon, hindi po kami. Ngayon, pinapasok nila dyan pag nakikita nila na may extra kayo, pambaon. Dito rin namin nakausap ang isa sa mga empleyado sa masakan ng harina. Hindi niya itinanggi na tinatapakan nila ang masa. Galing po sa mixer, ma'am. Lalapag namin sa ma'am. Pero malinis naman po yung mga paa namin. Tapos nakamedyas po. Tapos nakapadyama. Yung sa proseso mo, ma'am, naman kami, ma'am. Nakamedyas naman na Sa video na ipinadala sa resibo, walang kahit anong medyas na suot ang lalaking nagmamasa ng harina gamit ang kanyang mga paa. Ang paggawaan ng Best Pansit na De La Cruz Food Products, napag-alaman naming wala palang business permit. Maraming salamat sa panonood. Mga kapuso, para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang
sa GMA Public Affairs YouTube channel.